Any alcohol or tobacco? Oh, no more. No Nothing. more. I mean, my cigarette is done. Everything.
Now, nandito na yung equipment. Ang kagandahan, walang salamin, so walang mababasag. Hindi ko kailangan maglagay ng cover dyan sa salamin. Okay? Wala. Kasi itong equipment na to, branded ng Normet, pero scissor deck to siya. Ito yung nagli-lift sa ilalim ng mining. Para siyang lifter siya sa ilalim ng mining. So ginagamit siya, again, sa mining. Dadalhin sa shuttle, din dadalhin sa Alaska, sa mining sa Alaska. Liit lang siya, hindi siya oversize, legal load. And tatapusin ko lang to. Mali yung aking nilagyan kanina. Ito pag tinignan nyo, madali rin siya i-secure. Kasi nga, corner by corner. But kung titignan mo yung structure, ito nabibend, no? Look, hindi siya solid. Okay, hindi ka pwede maglagay dito. So kung dito rin, ito naka-attach lang dito sa ano, gawa nitong pin, tornilyo. So naka-attach lang, hindi yan naka-weld. So kung maglalagay ka dito, may tendency nagagalaw to siya kasi pati dito hindi siya naka-weld. So pinaka the bestness lagyan, napakadali lang naman kung titingnan mo na ako dali, itong solid. Itong side na to solid. And also doon sa kabila ganun din. Okay, nalock nila ang pin. That's good. Doon sa kabila, ito pwede rin dito. Kailangan kasi maglagay ka mismo sa structure ng equipment. Kagaya nito, nilagyan ko lang siya ng shackle. Ayan, ano pa ba? Dali lang to. Pero naghahanap ako kung saan ko pwede yung solid na paglalagyan ko. Ito hindi pwede nga. Sabi ko hindi siya pwede. Kasi gagalaw yan, hindi siya naka-welding. Kung hook up mo dito, hindi siya pwede. Okay, I'm gonna try to find out. Okay. Oh, bagong lights, oh, kinabit nila. Ito palang inayos nila, no? So nandyan sa structure, sa taas, nakakabit. Pati dito rin nakakabit. Lahat naka downforce para hindi talaga siya gagalaw. And dito sa side, the same thing. Dito sa second part ng kanyang body, kung saan merong nakalagay na bakal, higpit dun sa ilalim, nandun din siya. And itong sa ilalim kasi, dito wala kang makita sa side. So nandito siya sa ilalim nakakabit. Yeah. So lahat, dalawang hatak, apat na kanina hatak, para pag brake ko hindi siya abante, hindi siya babangga sa likod. Yung sa pabante naman dalawa, so that's 23,000 pounds yung dalawa na yan, kasi 11,000. So babangga siya dito, no? So again, fiber pala ito. Yeah. Nilagyan ng mga ilaw. Itong binago for sure mga ilaw fiber. Then number sa ilalim, kasi ito reflectorized during sa mining sa ilalim, kikita to siya. And tinuruan na rin ako paano gamitin, just in case na need kong i-adjust para sa weight. Pero ano lang naman siya, 25,000 pounds. And hindi siya oversized. Yeah, look at that. Parang napaka-sinaulang truck na naka-display dun sa the world largest truck shop. 25,000 pounds. 6 na chain. 2, 4. Yeah, 6 na chain. So that's around 66,000. 66,000 pounds ang working load limit. Anyway, kabit ko lang, then I'm done.
Huwag kang pumasok. Huwag kang pumasok. Ay, bugok ka. Di ako atras. Bahala ka. Yan ang kukuha ng isang load. Kasi dalawang load to. Yan ang kukuha. I think 6 axle. Hindi siya Q-line ng trailer. Yeah, Q-line ng trailer. 6 axle na yung truck. Go. Kailan do you copy? Kailan do you copy? Yeah, I'm gonna swing on the left side. Papansin ko lang nagkakaroon ng bawas ng aking oil. Tayo magkalat dyan. May bawas yung aking oil. So dinoble check ko siya. Kita ko mamaya yung ano, may drift eh, may leak. So yung kilometers niya ay nasa 80,000 na. Wait. Hello? Hello? Yeah, Marco, it's Nola. Hi Nola. Yeah, the key real that is in your hand. So the
Oh yeah, yeah. I'm just adding some oil right now. Okay. Okay. Sounds good. Thanks, Nola. All right. Yeah, bye. Yeah. Okay. So yung drip, yan o. May drip dito. Drip dyan. Yan o. Galing dito. Yeah, sa taas. May drip siya. Oh, I hope it's not big job.
mahirap i-figure out kung saan nanggaling yung leak ng truck dahil yung engine. Dahil may mga langis sa ilalim. So, sabi ko sa kanya, linisin niya yung ilalim, sprayhan niya. Then Please kumuha drive na to rin ako ng highlighted route. 2 jug of oil just in case. Then I keep going. Yeah, keep going. Then check ulit mamaya. Few hours. Kung tuloy-tuloy yung leak niya. Pero ang pinakamagandang ano nito, undercarriage na wash. Paugasan kasi meron na siyang oil na dumikit dun sa ilalim. In So 500 undercarriage wash. meters, turn right on 20th Street Southeast. Undercarriage wash sa low bacon. Spukan kung magkakabot ako. That's real. Then finger cross kung talagang hindi siya gagrabe. And then In 400 meters, turn right on 20th Street Southeast, then take the first right. mas maganda kung mahugasan ang ilalim para cliff na pala to. Hugasan sa ilalim, then start road test para makita agad yung saan ang galing yung leak, kung sa mga bolt, gasket. So ngayon hindi siya ma-figure out. Turn right on 20th Street Southeast, then take the first right. Saan siya galing eh? Saan galing? Galing sa makina kung saan start yung leak. mga chay, maayong udto, maayong tanghali sa inyong lahat. Dito na naman ako sa border ng Idaho as usual. Dito ang madalas naming biyahe ngayon. So anyway, anyhow, somehow, yung aking load again ay papuntang shuttle. Yung load second hand. Alam ko na yung proseso ng pagpasok ng load
from America papasok ng Canada na second hand. Okay? Again, pag galing sa US mismo, sa US soil, ipapasok mo yung load na second hand sa Canada. So yung procedure nun ay titigil ka muna sa border ng Amerika. Canada, papasok ka ng Amerika, ng Canada. Canada, this is America side. So bago mo idadalhin yung equipment papasok sa loob ng Canada, titigil ka muna sa soil ng Amerika. Then dadalhin mo yung mga paperworks, this one, doon sa US Custom. Okay? Tigil ka sa parking bago ka tatawid ng Canada. Dadalhin mo itong mga paperworks sa US Custom. And then patatakan mo, mayroon siyang stamp. But bago nila i-stamp yun, check mo na nila yung equipment na dinala mo. So pupuntahan lang kung saan ka naka-parking. Example, ito yung Canada, ito yung America. Nandun yung custom nila sa kabila. Pupuntahan nila yung equipment para i-check lahat, serial number, etc. blah blah blah. Then tsaka nila lalagyan ng stamp. So pag meron ng stamp, tsaka ka palang makapag-proceed sa Canada border, kasi kailangan merong stamp ng US Custom na na-check nila yung equipment. Ito namang wait, may pilot. Load namin to North 67. Yeah, load namin. Oversize 10.6 at 13. Ito namang ito namang equipment na galing sa Amerika. Nandito lahat yung history niya, kung kailan siya pumasok, anong ginawa, and they'll have like a saan dinala. So hindi ko alam ang procedure nito kasi from America ipinasok ng Canada. Sina Manoy, sina Ken ang nagdala nito before, si GP. And then from Canada ibabalik sa Amerika. Hindi ko alam kung ano ang procedure ng ganitong second hand equipment na ibabalik ulit sa Amerika, kasi ito ay property ng Alaska. Itong equipment, mining equipment na ito. Kaya parang kung titignan nyo, ang pangit niya tingnan, di ba? But hindi ko alam ang procedure ngayon kung paano. But of course, first time first, mangangapa ka. Pero yun sa US, alam ko na kung paano papasok sa Canada ang second hand goods. So bit-bit ko na naman ang rice. Okay, bit-bit ko ang rice. Why? Kasi papasok na naman ako dito sa Idaho. Hindi ko siya pwedeng hindi i-declare. It's because alam na nilang nagdi-declare ako ng ito yung papel na. Alam nilang nagdi-declare ako ng aking rice. So mahirap pagpapasok ulit ako dito tapos sasabihin ko wala akong dalang rice. So magtataka sila, di ba? So prepare ko na siya ang papel, kasi for sure tatanungin na naman ako, hindi pwede yan, hindi pwede to. Well, meron ka ng papel na hey, again na itong papel na to ay galing sa inyo. Okay. So paperwork here. Then i-change ko lang ang aking settings ng truck. Kailangan naka-miles siya. Then tatawid na rin ako ng order sa aking bilag. And then mag-change na rin ako ng aking
hours clock para mamaya pag start ko, and then ikot city path 17 point check sa aking load, make sure na walang kontrabando na nakasingit bago ako papasok ng Amerika para hindi ako nila masakote. This one, rice from Thailand. It's in your Hey, do you care about rice from Thailand? No? Okay, alright. I'm good with it. Yep, you're good with it. Alright. You need a paperwork for this load? Say what? Do you need a paperwork for this No, load? I'm fine with this. Okay. Any alcohol or tobacco? Oh, no more. No Nothing. more. I mean, my cigarette is done, everything. Okay, no alcohol, right? No. Alright, have a good day. Thank you. Okay, meron pa. That's good. That's good enough. Arriving at Love's Post Falls, on the left.
So ginawa ko nose in dahil may katabi akong dalawang reefer. Ingay. Diyos ko. Hello mga Choy. Kanina pa ako habang nagdadrive, antok na antok ako. Kaya hindi ako makakataw eh. So hindi ko na siya sinagad, naka nose in nga pala ako. Ipinasok ko yung aking ulo dito para hindi ako hindi ako ma-istorbo sa ingay ng mayroong natulo. Ay nako. Hindi ako ma-istorbo sa ingay ng kanilang reefer. Meron nga siyang leak guys, pero hindi siya ganun kagrabe, but tuloy-tuloy eh. Bala ko sana kanina, diretso ako ng Blue Beacon para magpa-carwash para makita ko kung saan nanggagaling yung leak. Kasi hanggat hindi siya nahugasan sa ilalim, hindi talaga siya makita kung nasaan nanggaling ang leak. See, bago pa ang truck, no? Yung kilometers ng truck is 80,000. Nasa 80,000 na siya. Hindi talaga siya perfect na all the way. Matimingan mo yung truck na nasisira kahit bago pa. It is what it is, no? Bago pa to, 80,000, but meron na siyang leak. But still under warranty. Kaya it's good. Under warranty ba siya, kaya walang problema to. Meron lang talagang leak dito sa loob. Kung saan ba nagmumula yung leak na yun. Kaya hindi ko siya sinagad eh, dahil para maka-move ako ng konti. Saan kaya galing talaga yung leak? Yun o, meron na naman dun o. Tapos dito meron. Oh. Dito banda nawala yun sa ilalim, nawala yung pinagtagasan ng lake. Hindi lake, leak. Leak na kumadali dito. Parang nandito yun. Ito yung pag na-timingan mo yung mga ganitong sira sa truck, tapos sarili mong truck, di ba? Bago pa tapos may mga leak na. Ito yung worst. Pag hindi, kaya ito hindi naman siguro, diba? Sa lalim mo, dumi na naman. Anyway, bukas papalipas ako ng dito, magpapalipas ako ng 36 hours. Bukas ng umaga sisilipin ko to. Pero mas maganda sana kung nakarating ako dun sa Blue Beacon, kasi pwede ko siya ma-undercarriage wash. Pahugasan ng ilalim, pahugasan dito banda, kasi for sure nandito yung leak oh. Pahugasan, and then pag malinis na siya, tsaka makikita kung talagang saan nagmumula, saan siya naglilik. Hindi siya makita dito na lang. So anyway, yung aking location today is Post Falls, Idaho. Lunes pa naman ako alis dito, kaya hindi ko nalaman. Ay. Pagod na ba? Lunes pa ako alis, mga madaling araw ng Lunes, para Lunes ng umaga unload ako. So paano? Bibitawan ko na kayo. Gusto ko naman magpahinga. So paano, bibitawan ko muna kayo? Gusto ko muna magpahinga, gusto ko mag-washroom, etc. So tired. So I'll see you guys on my next video bukas. I don't know kung anong meron tayo bukas, anong pwede nating gawin. Daghang salamat pag-amping mong tanan. Good night.